Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, umamin na. Grabe, big pasabog, shocking. Senate President, yan mga kababayan, patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Ito pong pahayag ni Senator Amy Marcos. Sabi niya po dito mga kababayan, ako na ang magsasabi. Masama man ang loob ko kahit kapatid ko ang nakaluklok sa puder. Ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos sa bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Yan mga kababayan, nako. Umamin po si Senator Amy Marcos na nagkaroon po ng pamimili ng boto at paglulustay ng bilyon-bilyon through ayuda. Yun din naman pong nakikita ng taong bayan, no? Itong ayuda po ay walang magandang dulot, no, sa ating bansa. Kasi gastos yan eh. Gastos lang ng gastos, walang bumabalik po na ano sa atin na income. Although meron babalik sa tax through tax, di ba? Pero ang gusto natin i-point out dito, bakit ganun, no? Meron po silang pamimigay ng ayuda kahit wala naman pong pandemic, kahit walang sakuna, nagbibigay ng ayuda. Ang dahilan po nila ay inflation. Bakit hindi yung inflation ang puksain nila, di ba? Ang tutukan nila, hindi yung pamimigay ng ayuda kasi nawawala na sila sa hulog, di ba? Imbis na mag-focus sila sa totoong problema, hindi. Nagfo-focus sila sa pangkukurap. Kasi corruption yan eh. Corruption po yung pang-aayuda na yan. Isa po yan sa mga paraan, no, para kumita itong mga congressman na ito. Yan mga kababayan, ano po inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito mga kababayan, bistado, no? Bistado po, sino si Jager Tangko, na anak ng bilyonaryong nasa likod umano ng pagpapakalat ng fake news laban kay BP Sara. Eto na. Eto na mga kababayan. Sana sa 20th Congress imbestigahan po itong si Jager Tangko na nabisto mismo, umamin mismo yung AI company na ChatGPT or OpenAI, no? Tama ba? ChatGPT. Kasi doon po gumagawa mga kabayan through AI. Ginagawa yung kanyang mga pinupost paninira kay Vice President Sara Duterte. Ang kapansin-pansin lang dito mga kababayan, sa bagay ngayon lang lately na po nabisto ito. Bakit yung TRICOM hindi man lang nakita, nasilip ang taong ito na nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol po kay Vice President Sara Duterte? Yung TRICOM, kumusta kayo? 3 komite na pinag-isa, wala man lang nakapuna sa taong ito. Di ba? Napaka-unfair ninyo. Pagdating sa mga Duterte, no? Kahit hindi AI, kahit hindi AI mga kababayan, ay ipinatawag ninyo sa TRICOM na yan. Pero ito, bistado na. Gumagamit po ng AI troll, no? Ito po ang troll ng administrasyon. Pero hindi pinatawag sa TRICOM. Ano kaya ngayon ang mararamdaman ng mga talyanistang loyalista, no? Patungkol po dito.
siguro ko kasamahan nila ito mga kababayan na taong ito na nagpapakalat ng fake news laban kay BP Sara. No? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At ito, si Dilima hanggang ngayon umiiyak pa rin mga kababayan. Ito, si Dilima nagsalita. Sabi niya po, mga 18 na sa kanila, mga sobrang kapal ng muka. Ikaw ang sobrang kapal ng muka. Mamaya birahin kita. Basahin ko muna yung statement mo. Sobrang kapal ng muka sa ginawa nila kagabi na pagbalik ng articles of impeachment, isang paglabag sa ating konstitusyon. Naku, ano naman ang kakapalan ng mukha dyan? Trabaho naman nila yon. Ikaw ang makapal ng mukha, Dilima. Bakit? Ikaw isa kang in-invite ka to become a house panel, no? Prosecutor, no? Prosecutor. In-invite po siya mga kabayan, we're in. Dapat nga iniimbestigahan ito ng kanyang unliquidated confidential fund si Dilima. Di ba? Ikaw ang makapal ng mukha. Ikaw itong may kaso no? Ikaw itong may problema. At wag mong sabihin makakapal ang mukha ng 18 senador sapagkat saan ang mas makapal ang mukha? Sila o ikaw na, di ba? Pumatol ka sa sarili mong driver, di ba? Nakipagrelasyon ka sa sarili mong driver na may asawa. Ibig sabihin ikaw ay sinisira mo ang isang pamilya. Itong mga senador, walang sinirang pamilya. Ikaw may sinira kang pamilya at kayong mga Gabriela, no? Naniniwala ba kayo dito kay Dilima? Si Dilima, kumbaga, dahan-dahan kayo kay Dilima, baka pati yung mga asawa ninyo mabingwit nito. Matindi po ang pangangailangan. Hindi, matindi po ang nito, karisma. Grabe naman po. Huwag niyo pong sabihan sila ng makapalang muka. Kasi babalik at babalik po yun sa iyo, Dilima. Diba? Hindi ba kayong mga kaibigan ni Dilima, magdahan-dahan po kayo kay Dilima? Kung yung driver niya nga, naging karelasyon niya, paano na lang yung inyong mga asawa? Nako, wag niyong isasama. Yari kayo kay Dilima. Nako. Yan po ay binabasa lang natin sa mga nakaraang nangyari sa buhay ni Dilima. Di ba? Okay. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, Tito Soto. Sabi, eto, nagpapalakas na si Soto, no? The plenary is not supreme. The Constitution is. And ultimately, the sovereign is the people. Siyempre, magpapasikat, no? PR, no? Para naman siya ay kampihan ng ilang mga senador, mga kababayan, para maging Senate President. Sila na mismo, galing mismo kaya kay Tito Soto na gustong-gusto niya pang maging Senate President, no? So, ayan. Itong mga ginagawa nila ay malamang sa malamang, no? Tulad ng iba, yung mga ibang institusyon like church, no, yung mga ibang pare, yung ibang mga universities, sila po ay parang yung ibang mga political analyst or yung mga sikat, lahat, no, they're talking about impeachment na minsan lang natin makikita, minsan lang natin maririnig sila, pero ngayon nagsasalita sila about impeachment. Isa lang pong ibig sabihin niyan mga kababayan, no? Sinasakyan po nila itong impeachment na ito para makilala po sila. Like Romnick Sarmiento, di ba? Sumasakay siya ngayon sa issue ng impeachment kasi mga laos na nga. That's why gusto nilang sumakay, maybe makilala sila sa industriyang ito. Well, anyway, ano man ang plano nila, wala tayong wala tayong magagawa. Pero what I'm trying to point out mga kababayan, maging consistent kayo. 'Di ba? Huwag lang sa issue ng impeachment. Lahat ng political issue, kung gusto niyo namang maging political analyst ko, no, edi lahat ng issue ng Pilipinas ay lalong-lalo na itong PhilHealth, GAA 2025, tapos yung flood control project, yung mga
Ano pa ba? Marami pang mga pondo, di ba? Ang kinuha. Magsalita rin kayo diyan. Wag lang yung sa impeachment na issue, no? So itong si Tito Soto, we understand because he is very very willing to be ah, the Senate President again, mga kababayan. Pero wag naman sana. We have our people's choice to be the next Senate President, si Senator Rodante Marcoleta. Yan mga kampalakpakan po natin yan. Okay? Ito pa, pasadahan po natin ang punta naman tayo sa ICC. Mhm. Ito, si Attorney Conte. Yan, may Conte ito, si Cristina Conte. Ha? Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig, aba. Attorney Cristina Conte para umanong binuhusan ng malamig na tubig matapos mabasa ang interim release petition ng kampo ni Tatay Digong. Hindi na itago ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na maalarma matapos niyang malaman ang interim release na hinihiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Bakit ka naman maaalarma? Ha? Lalo pa itong nanlamig matapos niyang mabasa na hindi umano kontra ang prosecution sa hiling ni dating Pangulong Duterte. Aba yan, palakpakan po natin. Ibig sabihin, mga kabayan, pinapayagan si former President Duterte. Ipapaalam umano kaagad ito ni Conte sa mga nagpakilalang biktima. Ha? Bakit? Anong magagawa nila? Anong magagawa nila kung ng mga sinasabi mong biktima? Yan na ba yung 3,000? Na ano niyo na ba? Nakakota na ba kayo ng 3,000? 30,000 pala, hindi 3,000. Di ba? Ang laki-laki. May pa-audition nito sila kung sino yung pinakamagaling, no? Ewan ko lang si Aling Sheila kung nakapasa ba sa audition kasi ban agad siya. Nabisto agad si Aling Sheila, hindi na nakapagpatuloy sa audition. Yan mga kababayan. Ayan, good news po ito kung gano'n, di ba? Kung palalayain pansamantala si former President Duterte. Pero wag muna siyang umuwi dito sa Pilipinas sapagkat delikado po. Baka maninoy, di ba? Baka maninoy Aquino. Magkakaroon po tayo ng, wag naman sana, no? Magkakaroon po tayo ng papalitan na ang ninoy ng Duterte Airport nito kapag sakasakali, di ba? Wag naman sana. Okay. Ito pa mga kabayan, medyo maiinis kayo dito sa papakita ko, pero ito, i-share pa rin natin. Yan Very excited si Tambaloslos. Akala mo talaga iboboto ng tao sa 2028 yan, Mukhang excited to be the next president of the Philippines, mga kabayan. Akala mo naman nakakuha ng napakalaking boto. Walang kalaban yan sa kanilang lugar, mga kababayan. Tumakbo po si Tambaloslos. Yan. Tumakbo po si Tambaloslos ng congressman nang walang kalaban. Tapos yung nakuha niya pong boto, hindi yata nangalahati sa kabuuang boto ng ng Leyte. Hindi yata ng Tacloban, Hindi yata nakakalahati yung boto niya. Mas marami pa ang hindi bumoto kaysa sa bumoto sa kanya. Walang walang kalaban yan. Ibig sabihin kung may kalaban ito, mga kababayan. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, kung totoo yang mas malaki pa ang hindi bumoto kay Tambaloslos, doon na daw siya tatakbong congressman, di ba? Kakalabanin niya si Tambaloslos. Ito talaga, Anyway, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan sa feeling president na ito? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto naman ang hindi ko nagustuhan, mga kababayan. Department of Education pinayagan na cellphone sa school. It's the general rule, but if for learning, it's allowed. Yan. Nilinaw ng Department of Education, DepEd Secretary Angara na pinapayagan ang paggamit ng cellphone sa klase kung ito ay gagamitin para sa pagkatuto. Alam niyo bakit ako Sabi ko bakit ako naiinis dito, mga kababayan. Kasi nga, kung cellphone na nga sa bahay, cellphone pa sa school, ibig sabihin,
Anyway, subukan natin, di ba? Kasi ang hirap talaga eh. Yung sa bahay sa bahay nga, hirap ako eh. Hirap akong manage sa paggamit ng cellphone nila, ng mga anak ko. Pero hanggang sa school ba naman? Wag naman. Kasi hindi, yung mga anak ko, hindi ko pinadadala ng cellphone, no? Yung isa, yung high school lang kasi in case of emergency. Yun lang yun. Tapos binibigay nila sa teacher nila kapag may klase. Pag wala, kinukuha. Yun, no? Pero kung gagamitin, para naman sa pagkatuto eh. Pero kayo ba, mga kababayan, kayo po na, para at least magkakaroon tayo ng public opinion about dito, di ba? Gusto nyo rin ba na dalhin sa school yung kanilang mga cellphone at gamitin sa school? Sabi naman dito sa pagkatuto. Okay? Hindi naman siguro yan mag-Mobile Legend lang sa sa kanilang mga school, alright? Pero para sa akin talaga wala eh. Wala. Hindi naman natin sa nagiging hadlang tayo sa kanilang pagkatuto, pero bawas-bawasan din ang gadget, 'di ba? Kasi gadget na nga sa bahay, gadget pa sa school. Anyway, sana matuto po ang ating mga anak, no? Diyan po sa mga cellphone na 'yan. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post na ang mga pahayag ni Senator Coco Pimentel at ilaban natin o ikumpara natin sa pahayag ni ex-Supreme Court Justice Adolph Ascuna. Okay? So, unahin natin itong pahayag ni Senator Coco Pimentel. Ito sa post ni J. Pagurayan. Sabi dito, bakit naman delikado? Naniniwala ka talaga na magnanakaw si BP Sara sa kaban ng bayan? Yun po kasi ang point eh. Kaming hindi abogado, alam namin ang totoong motibo na hindi naman talaga accountability. Ayaw nyo lang talaga maging presidente si BP dahil tama ka, delikado ang mga salot sa gobyerno. Okay. So ito yung statement ni Senator Pimentel. Delikado yung return kasi hindi naman fix concept yan. At saka pag babasahin mo, para mo na rin ni-remand. Yung remand, para mo na rin dinismiss. Okay? Ito po yung desisyon ng impeachment court, 18-5 ang boto, 18 senators nagkasundo, majority super majority, ibalik ang impeachment, articles of impeachment sa Kamara para ayusin nila yung mga depekto. May sasagutin silang mga tanong ng mga judges, then after that, babalik para magtuloy. Saan ito tuloy? Sa 20th Congress. Yun ang nakita kong punto ng mga senator judges, yung 18. Itong si Senator Pimentel, ang tingin niya, unconstitutional, na-dismiss na. Yan, sina Risa Hontiveros, Laila de Lima, ang dami nilang kung ano-ano. Excuse me. Mga pare, mga obispo, sasalita na ng masama, binabatikos na nila ang 18 senator judges. May isang pare, si Father Villanueva, tinawag niya ng Judas ang 18 senators. Okay, so ano naman ang masasabi ni retired Supreme Court Justice Adolph Ascuna? Ito, post ng ABS-CBN News. Sabi dito, the case is still alive. It has not been dismissed. According to
former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, returning the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House cannot be, tingnan natin ha, cannot be considered unconstitutional because the impeachment court has already convened. Ito yung exact word ni Justice Ascuna. It is not unconstitutional to my mind because So yan mga kababayan, ex-justice na po itong nagsasabi na it is not unconstitutional. Ano pang pinagpuputok ng mga butsi ng mga hinayutak na ito? 'Di ba? Itong mga pare, no, itong mga congressman, itong mga universities, ano pang pinagpuputok ng butsi ninyo? Ito ex-justice na po ang nagsasabi nito. Ha? Na wala, hindi ito unconstitutional. It is constitutional, kumbaga. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo lang po. At maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.